Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kukunin niya sa akin ang anak ko, Gio. Palakad-lakad ako. Hindi ako mapakali. Katatapos lang namin pag-usap ng aking asawa tungkol sa napag-usapan namin ni Alfred kanina. Nasa loob kami ng kwarto naming dalawa. Tumayo si Gio at hinawakan niya ang aking balikat. Relax. I will talk to him. At humugot siya ng hininga. Nakatitig lang ako sa kanya. Plano kong sabihin sa kanya ang totoo. Kinuha ko ang kamay ni Gio sa aking balikat. Nahilamos ko sandali ang aking palad sa aking mukha. Dahil sa matinding frustration. Saka ako napatingin muli sa kanya. My God! Are you insane? Ayoko pang malaman niya na anak niya si Isabela. Napataas ang boses ko sa kanya. At hanggang kailan mo itatago? Baka ngayon, naghahanap na yun ng paraan para mapatunayang anak niya si Isabela. You provoke him, Maureen. Napalakas na rin ang boses niya. Napatulo naman ang luha ko. Hindi sa dahil sinisigawan ako ng asawa ko, kundi dahil sa takot na baka tutuhanin ni Alfred ang sinabi nito. I'm sorry. Bumaba na rin ang boses ni Gio. Look, mahal ko si Isabela. Ayokong may kahati sa kanya. Pero wala akong magagawa. Anak ni Alfred ang bata at may karapatan siya dito. At gusto niyang ipagpilitan ang karapatan niya yun. Pareho lang naman ang gusto natin lahat. Ang bigyan ng katahimikan at maayos na buhay ang bata, hindi ba? Susubukan ko siyang kausapin na maayos. Napaupo ako sa kama at pilit na iniintindi ang sinasabi ni Gio. May magagawa pa ba ako? Ayokong malaman ni Alfred ang katotohanan. Pero may punto naman kasi si Gio. Gagawa at gagawa ng paraan si Alfred. At sa ginawa ko, mukhang lalong ginalit ko nga ito. Naging busy si Alfred. Kailangan niya mag-double time sa pagtatrabaho para maibalik muli ang kanyang kumpanya sa ayos. Napabayaan kasi ito sa loob ng 3 taong pagkawala niya. Bigla niyang naalala ang nangyari pagkatapos siyang magpakilala sa mga De La Cuesta bilang bahagi ng pamilya ng mga ito. Nang bumalik siya, ay halos mawala sa kanya ang lahat. Wala na sa kanya ang mga ari-arian niya, pati na itong kumpanya na pamana dapat para sa kanyang ina, ay kinamkam na rin ng mga tao na siyang dahilan ng kanyang pagkawala. Pinabayaan ito, nag-file ng bankruptcy at ibinenta ang bagong may-ari. Si Mr. De La Cuesta, ang totoo niyang ama, ang bumili ng kumpanya para sa kanya. At ngayon ay palalaguin niya ito muli tulad ng kung gaano ito ka-successful noon o hihigitan pa niya. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang malaman na sa kanyang pagbabalik, pati ang kanyang mag-ina ay hindi na sa kanya. Ibang ama ang kinikilala ng kanyang anak at iba ang asawa ni Maureen. Ito ang hindi niya matatanggap at hindi niya kayang tanggapin. Kaya tawagin na siyang walang hiya at kung ano-ano pa. Pero babawiin niya ang tingin niya ay sa kanya. Babawiin niya ang kanyang mag-iina mula kay Gio. Hindi naman siya naniniwala na hindi niya anak si Isabela. Dahil ramdam na ramdam ng puso niya na anak niya ito. Sir, bibisita po kayo. Ani naman ang kanyang sekretarya. Hindi niya gustong magpaestorbo ngayong araw
Pero biglang nabago ang kanyang isipan nang makilala niya kung sino ang kanyang bisita. Anong kailangan mo? Handa ka na bang ibalik ang pamilya ko? Mariing tanong naman niya kay Gio. Magkaharap silang nito. Your family? Wala akong ibabalik sa iyo dahil akin ang pamilyang sinasabi mo. Nagsiselos, sakit at galit ang nararamdaman niya. Ayaw niya magpadala ngayon sa mga ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Isabella is my daughter. Tama ba ako? Humugot muna ito ng hangin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang ama? Kasi, mula nung nasa sinapupunan pa lang si Isabella, ako na ang nag-aalaga sa kanya. Minahal siya. Iniisip ang lahat ng bagay na makakabuti para sa kanyang ina. Dahil gusto ko siyang lumabas na malusog. Ang unang iyak niya ay nagpaiyak rin sa akin. Ang unang hawak niya ay para sa akin. At nang unang mahawakan ko siya, ay para akong nasa langit. Ako ang nagbupuyat para magpalit ng diaper niya pagtulog na tulog si Maureen. Lahat ng bagay na ginagawa ko at pinangarap ko ay para mabuti ang kinabukasan niya. Kung sapat na ito para matatawag na anak ko ba si Isabella? Oo, anak ko si Isabella at hindi sa'yo. Pero hindi dahil kahit baliktarin ko pa ang mundo, ikaw pa rin ang tunay niyang ama. At kahit masakit, wala akong ibang magagawa kundi bigyan ka ng karapatan para makilala ang anak mo. Napalanghap ito ng hangin. Halata na nahihirapan ang kalooban nito. Pero kay Isabella, ka lang may karapatan at hindi sa asawa ko. Pabayaan mo ang asawa ko at huwag na huwag mo siyang guguluhin. Ramdam naman niya ang hinanakit ng kalooban nito pagdating sa kanyang anak. Pero ang marinig ang idinagdag nito na tungkol kay Maureen ay bigla na lang nagpuyos ang kanyang kalooban sa galit. Pasensya ka na, pero hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang isuko si Maureen nang ganun-ganun na lang. Masyado nang masalimuot ang buhay ko sa mga nakalipas na taon. Gayon pa lang ako naging malaya at magkaroon ng pagkakataon para sumaya. At walang ibang magpapasaya sa akin, kundi ang makasama ang mag-ina ko. Tumitig naman ito sa kanya. Bakit gusto mo siyang makuha ulit? Di ba inabandona mo na siya? At gusto mong ipalaglag ang anak niyo? Hindi ko gusto yon. Marami lamang ang nangyari noon. Alam mo, makasarili ka rin, Alfred. Wala kang pakialam sa nadarama mo sa mga panahon na yon. Sa tingin mo, anong mararamdaman ni Maureen na pagkatapos mong sabihin sa kanya na ipalaglag ang ipinagbubuntis niya, hindi ka na nagpakita sa kanya? Hindi ba parang inabandona mo siya? Hindi mo lang ba naisip ang sakit na naranasan niya sa mga panahon na yon? Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na gusto mo siyang bumalik sa'yo? Butas ng karayom ang pagdadaraanan mo. Dahil alam mo ba kung bakit? Ako na ang mahal niya ngayon. At hindi ko siya hahayaan na mapunta ulit sa'yo. Wika nito saka ito tumayo. Sabihin na nating totoo yung sinasabi mo. At baka makuha mo ang gusto mo. Ani nito, dahilan para mapaangat siya ng mukha dito. Anong ibig mong sabihin? Saka natin pag-usapan kapag hindi ka na busy sa trabaho. Makalipas ang 2 linggo, puno ng kasiyahan ang puso ngayon ni Alfred habang nakatingin sa kanyang anak. Binigyan siya ni Maureen ng pagkakataon na makasama at makilala ang kanyang anak. Meron nga lang kondisyon, at yun ay hindi siya pwedeng magpakilala dito bilang ama nito. Ninong siya ng bata, ito ang alam ng anak niya. Okay na sa kanya ang ganito sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito
Napapayag siya sa ganitong habang buhay. Huhulihin muna niya ang loob nito bago siya magpakilala bilang ama nito. Nakangiti siya habang nakatingin sa kanyang anak na kumakain ng ice cream. "Ninong Alfred, ang gwapo niyo po," sabi nito. Ang taba ng puso niya sa sinabi nito. "Talaga? Sinong mas gwapo? Sa amin ng dad, I mean ni Gio. Sa tingin mo, sinong mas gwapo sa aming dalawa?" Sabi ni Daddy, lovable daw siya. Hindi gwapo kaya ikaw po yun. Ang sarap pakinggan. Hindi pa man nagsisinungaling ang bata, hindi ba? So ibig sabihin, ako ang pinakagwapo para sa'yo. Imbes na sumagot ito ay umiling ito. Sino kayang mas gwapo sa akin para sa kanya? Sinong mas gwapo sa akin? Si Ninong Axel po. Axel? Napaisip siya kung sino itong tinutukoy ng kanyang anak. Nagpupuyos ang kanyang kalooban na nakilala na nito. Walang hiya talaga. Pati anak ko inaagaw niya. Hindi naman mapakali si Maureen. Kanina pa niya hinihintay na dumating si Alfred kasama si Isabela. Sumusobra na talaga ito. Basta-basta na lang inilalabas ang anak niya nang hindi nagpapaalam sa kanya. Sobrang kaba ang nadarama niya habang naghihintay sa dalawa. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa kanyang isipan. Natatakot siya na baka hindi na ibalik ni Alfred si Isabela at tuluyan ng itinakas nito ang kanyang anak. Para siyang nabunutan ng tinik at saka pa lang siya nakahinga ng maluwag nang dumating na ang dalawa. Nagpaalam naman agad si Alfred sa kanya. Iniwan muna niya sandali ang anak sa yaya nito at natagpuan na lang niya ang sarili na sinusundal niya si Alfred pabalik sa kotse nito. "Alfred, mag-usap nga tayo." Naiirita niyang sabi rito. "Nagmamadali sana ako kasi may bubugbugin pa ako, baby. Pero kaya naman kitang pagbigyan." Pinamaywangan naman niya ito. Naiinis talaga siya dito. Hindi naman mahaba ang sasabihin ko. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi mo pwedeng ipasya lang anak ko nang walang paalam sa akin. At saka, pwedeng umiwas ka sa gulo ha, Alfred? Sino naman yung bubugbugin mo? Paano na lang kung ikaw ang mabugbog? Salamat sa concern mo, baby. Don't worry. Hindi naman marunong lumaban yung bubugbugin ko. Feeling gwapo lang. Salamat at nag-alala ka sa akin. Tila napaurong naman ang kanyang dila sa sinabi nito. Ano bang nasabi niya kanina? Excuse me? Taas kilay niyang sabit dito. Nagkakamali ka yata. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam kung makipagpatayan ka man. Ang kapal ng mukha mo. Bawi niya agad sa sinabi niya kanina. Pinag-iisipan pa siya nang nag-aalala siya dito. Okay. I will take care of myself for you. Ang sarap mo talaga mag-alaga. Kaya mas lalo akong nahuhulog sa iyo, baby. Nag-init naman ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Tingnan mo tuloy. Namumula ka na. Dahil sa akin, hindi ba? Hindi niya na mapigilan ang makadama ng parang kinikilig siya at hindi niya ito matanggap. Buwisit ka talaga, Alfred. Umalis ka na nga rito. Nagpupuyo siya sa inis nang ngumisi lang ito at tila nanunukso ang titig nito sa kanya. Kaya hindi na niya napigilan ang sarili at pagsusuntukin sana niya ito sa dibdib. Ninong? Mami? Nag-aaway po ba kayo? Sabay silang napatingin sa kanilang anak na karga-karga ng yaya nito. No baby. Pinaalalahanan lang ako ng mami mo na huwag makikipag-away. Sobra niya kasi akong love. Ayaw niyang masaktan ako. Pangiti-ngiti lang siya habang nakatingin sa kanyang anak. Saka siya bumaling kay Alfred. Halos patayin na niya ito sa kanyang titig. I hate you. Pabulong na sambit naman niya rito. And I love you too, baby. Ani nito na ikinatigas naman niya. Malutong na napamura naman si Axel.
Binato niya ito ng hawak ng ballpen. Sinadya niya na huwag patamaan ang kapatid. Kapapasok lang sa loob ng opisina nito, napaangat ang mukha nito sa kanya. Ano bang problema mo ha? Inagaw mo ang anak ko. Bakit ikaw ang pinakawapo para sa anak ko? Napakunot noo ito. Halatang litong-lito sa kanyang sinasabi. Oo nga pala. Wala pa silang pinagsasabihan na anak niya si Isabela. Anak? Sinong anak? Si Isabela. Anak ko si Isabela. Pagmamalaking wika niya rito. Sinong Isabela? Mas lalong kumunot ang noo nito. Ang hinang pumick up ng tarantadong ito. May iba ka pa bang kilalang Isabela? Tila napaisip-isip pa talaga ito. Muli itong napamura. I mean, paano? 3 na ang biological child mo. Tapos, hindi mo pa rin alam kung paano gumawa ng bata? Buwiset ka talaga. Binato niya ito sa kanya ang hawak na ballpen. Gago! Tumawa naman siya. Saka siya naupo ulit. Nandito ka lang ba para sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan? Kasi ang isasagot ko lang sa'yo, hindi marunong magsinungaling ang mga bata ngayon. Wala ka nang magagawa pa, yung bata na nagsabi. Nakangising sambit nito na mas lalo niyang ikinainis. Nakakainis pala talaga pag may ibang lalaki na sa tingin niya ay nakakalamang sa kanya, sa mga mata ng kanyang anak. Parang hindi niya mabubugbog itong kapatid niya. Iniisip na lang niya na naramdaman na nito noon ang nararamdaman niya ngayon. Ang totoo, nandito ako para humingi ng pabor sa'yo. Anong ginawa mo para bumalik si Danaya sa'yo? Nakakainsulto man sa bahagi ko na sa'yo ako nagtanong. Pero wala na ako magagawa pa. Ikaw lang ang kilala kong tarantado na biglang nagbago. I did not do anything. Sadyang mahal na mahal lang ako ni Danaya. Kaya kahit wala akong ginagawa ay pinatawad na niya ako. Sino ba naman kasing babae ang tatanggi sa itsura ko? Seryosong wika naman ng kapatid. Okay, kaya pala hanggang ngayon, pinagtitiisan mo pa rin na kainin ang baked cookies ng asawa mo. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko yun sa asawa mo. Huwag na huwag mong gagawin yan, gago ka talaga. Okay, fine. Kung ang tinutukoy mo about kay Maureen. Shit ka bro. Kasal na siya. Kaya huwag mo nang sisirain ang buhay nila. Sa tingin mo ba naninira ako? You're insane. Alam mo ba? Marahas ito na pabuntong hininga. Hindi ako makapaniwala na susuportahan kita sa bagay na to. At kung malalaman ito ng asawa ko, siguradong may paglalagyan ka sa kanya. Kasi may asawa na ang gusto mo makuha. Pamilyado akong tao, pero sinasabi ko pa talaga ito sa'yo. Napaisip siya sa sinabi ng kapatid. Sino nagsabi na madali yun? Alam naman niyang mahirap. Maya-maya nagseryoso na siya. May ibang pakay pa talaga siya sa kanyang kapatid. Gayon na may ebidensya na siya sa hinala niya. Panahon na para sabihin niya dito ang totoo. Ano to? Kunot noo ito hanggang tiningnan ang mga nakalikom niyang ebidensya. Bago ako nawala before, naipangako ko kay Danaya na hanapin ang taong nagpapadala ng mga edited pictures namin dalawa. Napaangat ito na mukha sa kanya. You mean to say, si Wilma mismo ang nagpapadala? So hindi siya clueless sa estado namin noon ni Danaya. Kunot noo ito. Bakit niya ginagawa ito? Yung lalaki na nakita mo na kahalikan niya noon ay si Raymark iyon. Anak ng lalaking inaakala kong ama mo. Ang sumira sa buhay ko. Umuwi noon si Wilma dito at nalaman niya ikinasal na nga kayo ni Danaya. Siguro gusto niyang makuha ka ulit. Kaya gumawa siya ng paraan para magkahiwalay kayong dalawa ni Danaya. Pero hindi siya nagtagumpay.
Kaya bumalik muli siya sa New York. Then, si Dario, ang ama ni Raymark, ay nag-alok ng tulong sa kanya para bumalik sa dati ang nasira niyang trabaho. Gustong sirain na mag-ama si Wilma dahil buong akala nila na ito ang babaeng mahal mo. Dario and Wilma had a secret affair. He got her pregnant. Ayaw niyang ipaalam kay Dario ang tungkol sa bata, lalo pa at nalaman niya na may sakit siya. She trapped me and using her against you. For one reason, gusto niyang itago kay Dario ang anak. So itong sinasabi mong Dario ay ang ama ni Janela, at ito ang dahilan ni Wilma kung bakit gusto niya ako mag-file ng death certificate para sa bata. 1 buwan pagkatapos niyang makapanganak. May banta ba sa buhay ng bata? Parehong patay na sina Dario at Raymark. Sa ngayon wala pa. Pero hindi ko alam na sa paglipas ng panahon. No problem. Habang buhay naming itatago ni Danaya ang tungkol sa pagkatao ni Janela. Si Janela ay anak namin. Huwag mo na itong sasabihin sa asawa mo. Masasaktan lang siya pag nalaman niyang si Wilma ang may pakana sa mga edited pictures naming dalawa. Gagawin ko yan. Ayaw ko din naman masaktan ang asawa ko. Kinagabihan hindi makatulog si Alfred. Laman lagi ng kanyang isip ang magandang mukha ni Maureen, pati na ng kanyang anak. Nakadama na naman siya ng frustration sa isipan na ang sitwasyon nila ngayon ni Maureen. Tama ang kapatid niyang si Axel. Mas komplikado ang sitwasyon nilang dalawa ngayon ni Maureen kaysa sa sitwasyon nila noon ni Danaya. When it comes to Maureen and Isabella, nawalan siya ng kakayahan na mag-isip ng tama. Alam niyang masama ang manira ng pamilya, pero hindi niya kayang ipaubayan na lang ang kanyang mag-iina nang basta-basta na lang. Ayaw niyang sumuko na hindi man lamang lumalaban. Ano nga ba ang tama sa taong nagmamahalang at gustong sumaya? Nasa Innocent Bar siya ngayon. Pagmamay-ari ang bar na ito ng mga De La Cuesta triplets. Hindi niya alam kung bakit pinangalanan na Innocent Bar ito. Hindi naman inosente tingnan ang mga tao dito, lalo na ang triplets. Alam mo ba bro, kung ano ang sagot sa problema mo? Alak at babae. Ang sabi sa kanya ni Sancho, habang may kaakbay ito na babae, sa magkabilang balikat nito sa madaling salita. 2 babae ang kasama nito. Hanip talaga ang gagong ito. Babae ang problema ko bro. Ayaw ko nang dagdagan pa. Nakangising wika naman niya rito. In that case bro, ang sagot dyan ay alak. Marami kami mga special na alak dito. Pati pangalan mo ay makakalimutan mo. Nakangising wika naman sa kanya ni Santi. May ibinigay na 1 bote ng alak ang kanyang kapatid. Hindi na siya nagreklamo at walang pagdadalawang isip na ininom niya ang alak na ibinigay ng mga ito. A few hours later, hindi na alam ni Alfred kung ano nangyayari sa paligid. Basta ang alam niya, may isang malanding tugtugin ang umaalingaw-ngaw sa kwarto kung nasaan man siya ngayon. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Kahit na blurred na sa kanyang paningin pero sigurado siya na may babaeng nagsasayaw sa kanyang harapan at unti-unting hinuhubad nito ang lahat na nakatakip sa katawan nito. Maureen, baby, sambit niya. Hindi siya halos makapaniwala na nasa harapan niya ito ngayon. Walang saplot at matamis na nakangiti sa kanya. Yes, baby. Ang sarap pakinggan ng boses nito na tila umaakit sa kanya. Paliligayahin kita ngayon, baby ko. Kinabukasan, anong ginagawa mo dito? Pwede ba tantanan mo na ako? Naiirita na sambit naman ni Maureen kay Alfred. Pinuntahan na naman kasi siya nito sa hospital.
Katatapos lang niyang magpaanak, kaya nasa loob siya ngayon ng kanyang opisina. Relax, hindi naman ako manggugulo. Ibinili lang kita ng lunch. Ipinagluto kita ng mga paborito mo. Nakangiting sabi naman nito. Hindi na niya napansin ang mga sinabi nito dahil agad napako ang kanyang mga mata sa pulang marka sa leeg nito. Hindi siya nagkakamali. Isa itong hay case. Agad naman siyang nakadama ng galit sa isipin kung paano kaya nagkaroon ito ng ganito. Umalis ka na at dalhin mo yung pagkain mo. Napakalandi mo talagang lalaki ka. Hindi niya napigilang sambit. May pa I love you pa itong nalalaman tapos may ibang babae pala itong kalampungan. Hey, ano bang kasalanan ko? Dinala lang naman kita ng pagkain. Nang narinig ang salitang pagkain, iba ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya napigilan ang isipin na baka may ibang kinakain ito. Yung tahong na sadyang sinisisid pa. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan, kaya nagpupuyos ngayon ang kanyang kalooban sa sobrang inis. Umalis ka na. Napakalandi mo talaga, Alfred. Doon ka sa babaeng kaharutan mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Huwag mo akong lalandiin. Doon ka sa kalandian mo. Hindi na niya nakontrol ang mga lumalabas sa kanyang labi. Kalandian? Wala akong ibang gustong maging kalandian kundi ikaw lang. Mas lalo naman siyang nainis. Sinungaling ka talaga, Alfred. Sa susunod, takpan mo yung tsikinini mo at nang hindi ko mahuli sa akto ang mga kasinungalingan mo. Tsikinini? Hindi ito tsikinini. Kinagat ako ng lamok. Nakangising sambit naman ito. Huwag ka na kasi magselos. Kagat lang talaga ito ng lamok.